Okay, mga ka-experiment, magandang hapon. Ngayon, itutuloy natin yung pag-compute ng solar setup natin. Bali, natapos natin yung solar panel. Mayroon tayong 400 watts at saka yung solar controller, 40 ampere, MPPT. Mayroon na rin tayong battery na 12 volts 200 amps hour. Yan. Meron din tayong inverter na gagamitin natin yung 500 watts. Meron din tayong na-compute na mga loads na yung doon sa unang video natin. Yung appliances natin doon, may TV, may electric fan, may LED bulb. Yan. Ngayon, ang i-compute naman natin ngayon ay circuit breaker para dito sa pagitan ng solar panel to SCC, then SCC to battery, battery to inverter, then inverter to load. Okay. Unahin natin yung sa solar panel to controller. Okay, mga ka-experiment, tuloy natin. Solar panel to controller. Okay. Ang gagawin na natin dito ay kukunin natin yung short circuit ng panel natin. Ito yung, halimbawa kung sa 200 watts, mayroon siyang 11.85. Saan ba ito matatagpuan? Doon sa likod ng solar panel natin. Doon, makikita doon, may mga label doon. Okay. Kung sa 400 watts naman, ito yung kwan niya. Short circuit current niya 23.7. Bale, ito yung gagamitin natin kasi 400 watts para isang isang computation lang. Okay, bali i-multiply natin ito sa 1.25 na factor of or safety factor of continuous duty. At i-multiply natin uli ng 1.25 na safety factor for the over irradiant. Yan. Kaya ito yung lalabas, 37.031 ampere siya. Pero ito medyo alanganin eh. Kung mayroon lang 35 ampere, yun ang dapat natin gagamitin. Pero dito, ang gagamitin natin dito ay either 40 ampere or 30 ampere. Ito yung makukumpara natin sa sa ampacity ng mga wire natin. Doon natin ikukumpara natin dito. Kasi ito, parang binago natin yung ampacity ng breaker natin, yung required. Binago natin, doon tayo nakapunta sa critical side niya. Pero kung gagamitan natin ng 30 ampere, ganun din. Binago natin yung amperage ng circuit breaker natin, pero doon tayo nakapunta sa safe side. Kaya mas mainam na 30 ampere ang gagamitin natin. Pero either sa 30 or 40 ampere. Anyway, i-confirm pa natin ito sa size ng wire natin, kung ano ang ampacity ng wire. Okay. Bali, sa solar controller naman to battery. Ito sa pagitan ng battery at saka solar controller. Ang gagawin lang natin dito ay kukunin natin yung wattage ng solar panel at saka yung system voltage natin. Okay, bali ito siya, 400 watts divided by 12 volts. Na ito yung system volts para sa lead acid natin. So, pag i-divide natin, ito ang lalabas. Paglabas nito, yung i-multiply natin ng 1.25 para sa safety factor.
Kaya ito siya 41.66. Bali, ang gagamitin na natin dito ay 40 ampere siya. Oh, yan ito ang pwede nang gamitin natin siya. Okay? Next naman yung battery to inverter. Dito ang kukunin naman natin dito yung wattage ng inverter natin, which is 500 watts. Tapos i-divide natin sa system voltage, which is 12 volts. Ito ang lalabas siya, 41.6 ampere siya. Ito, kung gusto mong hindi sagarin yung capacity ng inverter natin, kahit hindi na natin ito i-multiply ng safety factor na 1.25. Bale, kung hindi natin i-multiply, yan, 40 ampere natin diretso na magamit natin dyan. Okay. Pero kung gamitan natin ng safety factor, ang lalabas is 52. Bali, 50, pwede na itong 50 gamitin, 50 ampere. Kaya lang dito, nasasagad natin yung capacity ng inverter natin, which is medyo, wala na siyang allowance, hindi na masyado maginawa. Okay. Ngayon sa inverter to load naman tayo. Ang gagamitin natin dito na voltage, system voltage dito ay yung AC, alternating current. Oh, alternating current. Bali, again, yung inverter natin, wag natin sagarin masyado. Yan. Ang kukunin na natin dito, halimbawa, yung load natin ay 75% ng 500 watts siya. Kaya, pag i-multiply natin ng 75% yung 500 watts, ito yung lalabas, 375 watts. Ito naman 375W, i-divide natin na 220 volts. Ito yung voltage sa pagitan ng inverter at saka load. Yan. Kaya ang labas 1.7, then i-multiply natin ng safety factor 1.25, magiging 2.13 ampere siya. Kaya dito pwede natin gamitin yung 2 ampere siya. Kaya yan lang mga kailangan natin mga ka-experiment. Okay. Sa next na computation natin, video natin, ang i-compute naman natin yung size ng mga wire natin, mga ka-experiment, para kumpleto yung computation ng solar system natin or solar setup natin, mga ka-experiment. Yes, magandang hapon. Kung nagustuhan nyo yung video natin, hindi kaya mayroon tayong nakuha na ID na kahit konti, paki-like lang at saka paki-share para at least maka-share naman yung iba. So, hanggang sa muli mga ka-experiment, magandang hapon.